Si Leonardo Cruz ay isang tanyag at respetadong CEO ng isang malaking kumpanya na kilala sa industriya ng teknolohiya. Sa labas, siya ay tagumpay at hinahangaan. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na karanasan ng kanyang mga empleyado. Isang araw, nakarating sa kanya ang mga reklamo tungkol sa mga supervisor at ilang tauhan na abusado at hindi patas sa pakikitungo sa kanilang mga kasama. Sa halip na kaagad magpataw ng parusa, naisipan niyang alamin mismo ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpasok bilang isang bagong empleyado. Ibinahagi niya ang ideyang ito sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan at sinigurado nilang ilihim ang kanyang plano. Nagpalit si Leonardo ng anyo. Magsusuot siya ng simpleng damit, nagpapakilala bilang Lando, at lilipat sa isang departamento na malayo sa kanyang opisina. Bitbit ang simpleng bag at isang pekeng resume. Inumpisahan niya ang kanyang bagong papel. Ang kanyang layunin ay obserbahan kung paano ginagampanan ng mga tao ang kanilang tungkulin at alamin kung totoo ang mga reklamo. Alam niyang mahirap ang kanyang gagawin, ngunit determinado siyang malaman ang katotohanan. Nais niyang maunawaan ang kalagayan ng bawat empleyado mula sa kanilang perspektibo at tuklasin kung paano niya sila matutulungan. Sa unang araw ng kanyang bagong trabaho, agad niyang naramdaman ang malamig na pagtanggap mula sa kanyang mga kasamahan. Ang supervisor nila, si Ginoong Salazar, ay may reputasyon bilang istrikto at mapangmataas. Hindi rin niya maiwasang mapansin ng ilang empleyado na tila walang pakialam sa kanilang gawain at mas inuuna ang pag-aaksaya ng oras. Si Leonardo bilang Lando ay agad na inutusan na maglinis ng isang buong bodega ng mga lumang gamit kahit hindi ito bahagi ng kanyang job description. Hindi siya nagreklamo, ngunit sa isip niya, ito ang simula ng kanyang pagsubok. Habang ginagawa ang kanyang trabaho, narinig niya ang mga mapanirang salita ng ilang empleyado patungkol sa kanya. Tinawag siyang bagito at sinabing wala raw siyang alam sa trabaho. Bagamat masakit marinig ang ganitong salita, pinili niyang magtiis at hindi ipakitang siya ay apektado. Alam niyang ito ay bahagi ng kanyang plano upang mas makita ang tunay na kalagayan ng kanyang kumpanya. Habang naglilinis, napansin niya rin ang kakulangan sa mga kagamitan at ang hindi maayos na sistema ng pag-aasikaso ng mga gawain. Bilang isang CEO, hindi niya akalaing ganito kahirap ang sitwasyon ng mga empleyado sa ibabang antas ng kumpanya. Dati ay akala niya na sapat na ang pagbibigay ng sweldo at benepisyo, ngunit ngayon ay unti-unti niyang nauunawaan na may mas malalim pang issue. Sa bawat oras na ginugugol niya bilang si Lando, lalo niyang nakikita ang mga problemang kailangang solusyonan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at patyagang ginagawa ang kanyang trabaho. Sa isip niya, ang lahat ng ito ay magbubukas ng kanyang mga mata sa katotohanan. Isa rin sa mga natuklasan ni Leonardo ay ang kawalan ng malasakit ng ilang supervisor sa kanilang mga tauhan. Sa halip na maging inspirasyon, sila pa ang naunguna sa pananakot at pagbibigay ng hindi patas na trato. Minsan pa nga ay narinig niya si Ginoong Salazar na sumisigaw sa isa pang empleyado dahil lamang sa maliit na pagkakamali. Nakita niya ang takot at kaba sa mga mata ng kanyang kasamahan na para bang nawawala na ang kanilang gana sa pagtatrabaho. Sa puntong ito, mas tumibay ang kanyang desisyon na gumawa ng pagbabago. Sa gitna ng kanyang karanasan bilang Lando, napagtanto ni Leonardo na ang tunay na tagumpay ng isang kumpanya ay hindi lamang nasusukat sa kita, kundi sa kasiyahan at kagalingan ng mga empleyado. Naunawaan niya na bilang isang leader, hindi sapat na nasa itaas lamang siya at nagbibigay ng utos. Kailangang bumaba siya at makinig sa boses ng mga tao sa ilalim. Sa pag-usad ng kanyang misyon, mas naging malinaw ang mga hakbang na dapat niyang gawin upang maibalik ang dignidad sa bawat empleyado. Ngunit alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago niya makamit ang pagbabago. Sa unang linggo ni Leonardo bilang si Lando, naging malinaw sa kanya kung gaano kabigat ang trabaho ng mga nasa mababang posisyon. Bilang bagong empleyado,
Inatasan siya ng supervisor na si Ginoong Salazar na gawin ang pinakamahirap na gawain sa opisina. Kabilang dito ang pag-aayos ng mga sirang gamit, paglilinis ng bodega, at pagbibitbit ng mga mabibigat na kahon. Habang nagtatrabaho, napansin niya ang karamihan sa kanyang mga kasamahan ay hindi nagbibigay ng tulong kahit pa nahihirapan na siya. Sa halip, pinapanood lang siya ng iba na parang nag-e-enjoy pa sa kanyang paghihirap. Bukod sa pisikal na hirap, nasubukan din ang kanyang pasensya dahil sa panlalait ng ilan sa kanyang mga katrabaho. Isang araw, narinig niya ang dalawang empleyado na nagbibiruan habang tinutukoy siya bilang pinakababagal na tao sa opisina. Pinili niyang hindi magreklamo dahil nais niyang makita kung hanggang saan naabot ang ganitong klaseng kultura sa kanilang kumpanya. Ngunit sa kanyang puso, masakit marinig ang ganitong klaseng pagtrato, lalo na sa isang taong nagsusumikap. Naiisip niya tuloy kung ilan pang empleyado ang dumaan sa ganitong karanasan bago siya magdesisyong bumaba sa kanilang antas. Sa kabila ng lahat, may ilang empleyado rin na nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Si Ana, isang tahimik ngunit masipag na empleyado, ay madalas mag-alok ng tulong kay Leonardo kapag nakikita siyang nahihirapan. Pinahiram pa siya ni Ana ng screwdriver noong kailangan niyang ayusin ang isang sirang mesa sa bodega. Nagpapasalamat si Leonardo dahil kahit papaano, may mga taong nananatiling mabuti sa kabila ng hindi magandang sistema ng kumpanya. Nakita niya kay Ana ang pag-asa na maaaring magsilbing pundasyon para sa pagbabago. Habang tumatagal, unti-unti niyang nakikita ang mga ugat ng problema sa kanilang opisina. Napansin niya na ang supervisor nilang si Ginoong Salazar ay masyadong malupit at walang malasakit sa kanyang mga tauhan. Palaging may paninigaw at hindi binibigyan ng tamang pagkilala ang mga empleyado kahit mahusay ang kanilang trabaho. Sa ganitong sistema, nawawalan ng gana ang mga tauhan at nagkakaroon ng negatibong pananaw sa kanilang trabaho. Lubos itong ikinalungkot ni Leonardo dahil alam niyang ang ganitong kultura ay hindi makakabuti sa kanilang kumpanya. Isang insidente ang naganap na labis na ikinagulat ni Leonardo. Habang nag-aayos siya ng mga files sa opisina, bigla siyang sinigawan ni Ginoong Salazar dahil may papel na nawawala. Wala namang kinalaman si Leonardo sa nawawalang dokumento, ngunit siya pa rin ang sinisisi at pinagmukhang walang kwenta sa harap ng ibang empleyado. Nang mga oras na iyon, ramdam niya ang sakit at galit, ngunit kinontrol niya ang sarili. Alam niyang hindi pa tamang oras upang ihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pag-unawa ni Leonardo sa kalagayan ng mga empleyado. Napansin niya na marami sa kanila ang tahimik na nagtitiis sa hindi makatarungang trato dahil natatakot silang mawala ng trabaho. May ilan ding nagiging pasaway dahil sa kawalan ng motibasyon at malasakit mula sa pamunuan. Ang mga natuklasan niyang ito ay nagbigay sa kanya ng malinaw na ideya kung paano niya dapat baguhin ang sistema sa kanyang kumpanya. Ngunit bago iyon, kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon bilang silando. Bagamat mahirap ang kanyang pinagdadaanan, nanatili siyang determinado sa kanyang layunin. Sa bawat pagsubok na kanyang hinarap, lalo siyang nagiging buo sa kanyang desisyon na gawing mas makatao ang kultura sa kanilang opisina. Naiisip niya na ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang kumpanya, kundi para rin sa lahat ng mga empleyado na nangangailangan ng katarungan at respeto. Alam niyang hindi magiging madali ang proseso, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang makamit ito. Ang kanyang karanasan bilang silando ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na halaga ng liderato. Habang tumatagal ang pananatili ni Leonardo bilang silando, mas lalong nagiging malinaw sa kanya ang lawak ng problema sa kanyang kumpanya. Napansin niya na marami sa mga tauhan ay nagiging tamad dahil hindi nila nararamdaman ang pagpapahalaga mula sa pamunuan. Ang kawalan ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga supervisor at empleyado ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa halip na magbigay ng inspirasyon, ang mga namumuno ay tila mas nagbibigay ng takot at pressure. Sa puntong ito, sinimulan niyang mag-isip ng mga paraan
kung paano maaaring mabago ang ganitong kultura. Sa kabila ng hirap, natuklasan niya ang ilang magagandang katangian ng kanyang mga tauhan na hindi napapansin ng iba. Si Ramon, isang matandang empleyado na madalas pinapagalitan ni Ginoong Salazar, ay may natatanging galing sa pag-aayos ng mga makina. Si Lisa naman, na laging tahimik sa opisina, ay may likas na talento sa pagpaplano at organisasyon. Napagtanto ni Leonardo na ang problema ay hindi kawalan ng talento, kundi kawalan ng tamang sistema at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa. Sa isip niya, kung mabibigyan lamang ng tamang suporta ang mga empleyado, mas magiging produktibo at masaya ang bawat isa. Isang araw, napansin ni Leonardo na si Ana ay mukhang balisa at malungkot. Kinausap niya ito at nalaman niyang may problema sa pagpapasa ng report dahil sa kakulangan ng maayos na kagamitan. Ito ay nagbigay inspirasyon kay Leonardo na maglaan ng oras upang unawain ang iba pang isyung teknikal sa kanilang opisina. Napansin niya na marami sa mga gamit ay luma at hindi maayos, kaya nahihirapan ang mga empleyado sa paggawa ng kanilang trabaho. Ang simpleng problemang ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang proseso, nagkakaroon ng stress ang mga tao. Bukod sa mga material na issue, nalaman din ni Leonardo ang epekto ng emosyonal na pressure sa mga empleyado. May ilang kwento ng tauhan na nawala ng tiwala sa sarili dahil sa mapang-abusong pamamahala. May mga tauhang nawalan ng gana sa trabaho dahil sa kawalan ng pagkilala sa kanilang pagsisikap. Ang ganitong sitwasyon ay nagbigay ng mas malinaw na direksyon kay Leonardo sa kung ano ang mga pagbabago na dapat niyang unahin. Napagtanto niyang kailangang unahin ang pagkakaroon ng maayos at makataong sistema upang maibalik ang dignidad ng bawat empleyado. Bagamat marami siyang natuklasan, hindi rin naging madali ang kanyang karanasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap itago ang kanyang tunay na pagkatao. May mga pagkakataong gusto na niyang ipahayag ang lahat, lalo na kapag nakikita niya ang mga hindi makatarungang pangyayari. Ngunit naisip niyang hindi pa tamang panahon, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Sa kabila ng mga hamon, nanatili siyang matatag dahil alam niyang ang kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat. Sa proseso, natutunan din ni Leonardo ang halaga ng pakikinig sa mga maliliit na tinig sa kumpanya. Ang simpleng pakikipag-usap sa mga tauhan ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pananaw sa kanilang pangapangarap at pinagdaraanan. Nalaman niya na maraming empleyado ang gustong magtagumpay, ngunit nawawalan ng pagkakataon dahil sa hindi patas na sistema. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na baguhin ang kanyang paraan ng pamamahala. Ang pagiging malapit sa kanyang mga tauhan ay naging mahalagang aral na kanyang dadalhin sa hinaharap. Habang nalalapit ang pagtatapos ng kanyang misyon, handa na si Leonardo na ipakita ang kanyang tunay na sarili at simula ng pagbabago. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit buo ang kanyang loob na gawing mas makatao at maayos ang kanilang kumpanya. Ang mga hamon na kanyang hinarap bilang silando ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng malasakit at pagkakapantay-pantay sa trabaho. Sa kanyang isipan, malinaw na ang susunod na hakbang. Panahon na para harapin ang mga maling sistema at itama ang mga pagkukulang. Dumating ang araw na nagdesisyon si Leonardo na tapusin ang kanyang misyon bilang silando. Matapos ang ilang linggo ng pagmamasid, handa na siyang ihayag ang kanyang tunay na pagkatao at harapin ang mga problema ng kanyang kumpanya. Inilaan niya ang araw na iyon upang magsagawa ng biglaang pagpupulong kasama ang mga empleyado. Kabilang na ang mga supervisor tulad ni Ginoong Salazar. Ang anunsyo ay ikinagulat ng lahat, lalo na ng mga taong naging masama ang pakikitungo sa kanya bilang bagong empleyado. Hindi nila inaasahan na ang taong kanilang minamaliit ay walang iba kundi ang kanilang CEO. Sa harap ng lahat, ibinahagi ni Leonardo ang kanyang naging karanasan bilang silando. Detalyado niyang inilahad ang lahat ng hindi makatarungang trato na kanyang naranasan mula sa mga katrabaho at supervisor. Binanggit niya ang panlalait,
paninigaw at pagpapabaya na tila naging normal na sa kultura ng opisina. Habang nagsasalita, tahimik na nakikinig ang lahat, lalo na ang mga supervisor na tila kinakabahan. Ipinaalala ni Leonardo na ang ganitong klaseng pag-uugali ay hindi lamang nakakasama sa mga empleyado, kundi pati na rin sa mga imahe at tagumpay ng kumpanya. Sa kanyang talumpati, pinuri rin niya ang ilang empleyado na nanatiling mabuti at tapat sa kanilang tungkulin. Ibinigay niya ang halimbawa ni Ana at Ramon na sa kabila ng kahirapan ay patuloy na gumagawa ng maayos at may malasakit. Ayon kay Leonardo, ang mga tulad nila ang dapat gawing inspirasyon ng lahat. Ang ganitong mga empleyado, aniya, ang tunay na yaman ng kumpanya, kaya't nararapat lamang silang bigyan ng tamang pagkilala at suporta. Ang mga salita niyang ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga tahimik na nagtitiis sa opisina. Kasunod nito, hinarap ni Leonardo ang mga supervisor, lalo na si Ginoong Salazar, na kilalang mapang-abuso. Matapang niyang sinabi na hindi siya papayag na magpatuloy ang ganitong sistema sa kanyang kumpanya. Inisa-isa niya ang mga maling gawain ni Ginoong Salazar, tulad ng paninigaw, pambabastos, at pagpapabaya sa mga empleyado. Tinanggal niya si Ginoong Salazar sa kanyang posisyon bilang supervisor at inilipat ito sa ibang departamento kung saan makikita nito ang hirap ng trabaho sa iba pang antas. Ang desisyong ito ay nagsilbing babala sa lahat na hindi na palalampasin ng ganitong pag-uugali. Matapos ang kanyang pahayag, inanunsyo ni Leonardo ang mga bagong patakaran para sa kumpanya. Una, magkakaroon ng regular na training at seminar upang mapabuti ang relasyon ng bawat empleyado at leader. Pangalawa, ipatutupad ang sistema ng employee recognition kung saan bibigyan ng parangal ang mga empleyadong may mahusay na kontribusyon. Panghuli, magtatalaga ng grievance committee kung saan maaaring magsumpong ang mga empleyado nang walang takot sa diskriminasyon. Ang mga patakarang ito ay agad na sinang-ayunan ng karamihan dahil ito ang matagal na nilang hinihintay. Habang nagsisimula ang bagong kabanata ng kumpanya, naramdaman ni Leonardo ang malaking pagbabago sa paligid. Ang dating malamig at tensyonadong opisina ay napalitan ng mas positibong atmosfera. Ang mga empleyado na dati takot magsalita ay unti-unting nagiging bukas sa kanilang mga saloobin. Naging mas magaan ang trabaho dahil sa pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon at suporta mula sa pamunuan. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan, nagtagumpay si Leonardo sa kanyang layunin na baguhin ang kultura ng kumpanya. Sa huli, napagtanto ni Leonardo na ang tunay na tagumpay ng isang leader ay hindi nasusukat sa kita ng kumpanya, kundi sa kaligayahan at kasiyahan ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang karanasan bilang silando ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral tungkol sa malasakit at patas na pamamahala. Nang araw na iyon, hindi lamang siya naging isang CEO, kundi isang tunay na leader na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Alam niyang malayo pa ang kanilang tatahakin, ngunit sigurado siyang nasa tamang landas na sila. Matapos ang mga pagbabagong ipinakilala ni Leonardo, unti-unti nang nagbago ang kultura sa kumpanya. Ang mga empleyado na dati nawala ng tiwala sa sistema ay nagsimulang magpakita ng sigla at dedikasyon sa kanilang trabaho. Ang mga bagong patakaran, tulad ng regular na pagkilala sa kanilang kontribusyon, ay nagdulot ng malaking epekto sa moral ng bawat isa. Ang mga simpleng parangal, gaya ng Employee of the Month, ay naging inspirasyon para sa lahat ng pagbutihin ang kanilang ginagawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga empleyado na tunay silang pinapahalagahan. Sa kabilang banda, ang mga supervisor tulad ni Ginoong Salazar ay natuto rin mula sa kanilang mga pagkakamali. Sa bagong tungkulin niya sa ibabang antas, naranasan ni Salazar ang hirap ng trabaho ng mga tauhang dati niyang minamaliit. Unti-unti niyang naunawaan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat empleyado. Nang kalaunan, humingi siya ng tawad kay Leonardo at sa mga empleyadong kanyang nasaktan. Bagamat mahirap para sa iba na tanggapin agad ang pagbabago ni Salazar,
Pinakita niya ang kanyang sinseridad sa pamamagitan ng mas makataong pakikitungo. Si Ana, na dati tahimik at kontento sa kanyang posisyon, ay nabigyan ng promosyon bilang isa sa mga team leaders. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, naging mas produktibo at masaya ang kanyang grupo. Ginamit ni Ana ang malasakit na ipinakita niya noon kay Lando bilang inspirasyon upang itaguyod ang respeto at pagkakaisa sa kanyang team. Samantala, si Ramon ay binigyan ng oportunidad na magsanay sa mas modernong teknolohiya upang mapahusay ang kanyang kasanayan. Ang mga tulad nila ay naging ehemplo ng tagumpay na dulot ng tamang pamumuno at pagkilala. Si Leonardo naman ay naging mas hands-on sa pangasiwa ng kumpanya. Sa tuwing may oras siya, bumababa siya sa mga departamento upang personal na makausap ang mga empleyado. Ang simpleng pagtanong sa kanilang kalagayan o pagbibigay ng papuri sa kanilang trabaho ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang mga tauhan. Naging mas bukas din siya sa mga feedback at suhestyon mula sa kanila. Para kay Leonardo, ang tagumpay ng kumpanya ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa sama-samang pagsusumikap ng lahat. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng ibang kumpanya ang malaking pagbabago sa organisasyon ni Leonardo. Naging halimbawa ang kanilang kumpanya ng tamang pamamahala at makataong sistema. Dumami ang mga kliyente at proyekto dahil sa positibong reputasyon na kanilang nakuha. Bukod dito, naging mas mataas din ang retention rate ng mga empleyado dahil mas naging masaya at kontento sila sa kanilang trabaho. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na ang pagbabago ay posible basta may tamang leader na gumagabay. Sa huli, nagkaroon ng espesyal na pagtitipon ng kumpanya bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay at pagkakaisa. Sa harap ng lahat, nagpasalamat si Leonardo sa bawat empleyado na tumulong sa pagbuo ng mas maayos at makataong kultura. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng kumpanya ay bunga ng kanilang pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Pinahayag din niya na ang kanyang karanasan bilang si Lando ay hindi lamang nagturo sa kanya ng maraming bagay, kundi nagbigay rin ng mas malalim na kahulugan sa kanyang pagiging leader. Ang kwento ni Leonardo ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang kumpanya, kundi sa iba pang leader at empleyado. Ipinakita nito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa problema at pagkilos upang ito'y masolusyonan. Sa bawat hirap at sakripisyo, laging may natatamong gantimpala na higit pa sa material na yaman. Sa huli, ang pinakamahalagang aral na iniwan ni Leonardo ay ang kahalagahan ng respeto, malasakit at pagkakapantay-pantay sa anumang uri ng trabaho. Ang kanyang kwento ay patunay na ang leader na may pusong nagmamalasakit ay tunay na nagdadala ng tagumpay.